Hello, book lovers, storytellers, and indie publishing enthusiasts. Welcome to our very first episode of Fridays with Pinoy Indie Authors. So, yeah, Yay! finally, after several minutes of technical difficulties, nandito na tayo sa ating first episode. So, before we call this Friday book date. Pero ngayon, we have improved and newly um, upgraded version of that particular episode or segment here at Pinoy Indie Authors. So, yes. So, ngayong gabi na to, it will be very special kasi um, marami tayong in store. Aside from showcasing the books that was written by the authors of our community. Magkakaroon din tayo ng spoken poetry and also i-discuss din natin yung mga common problems, misconceptions, and issues about writing. So, kaya nandito ang mga OG authors, mga dating idol ko lang, pero nandito na ngayon kasama ko, di ba? So, ayan. Habang nag-tune in kayo, you can click on comment. Sabihin nyo sa amin kung ano yung last book or the current books that you are reading. Para naman makapag-share din kami. Ayan. Kamusta naman kayo mga fellow authors? Okay lang. Bye pa. Ayan. mag Hi, Maita. Hi, Yeyet. Hi, Hi Maxi. guys. Lagi tayong virtual. Yun talaga pag long distance relationship. Oo. LDR. LDR forever. LDR. So, yun nga. Talaga. Yung mga gusto mag-comment. Tsaka i-follow sana nila yung ating Facebook page. Ayan. Ayan. Luzon, Oh, hello, Visayas, Kim, Mindanao. watching from the Philippines. Oh, Hi, Kim. lagay niyo rin sa mga comments kung saan kayo Ano natin yung Pilipinas kasi may Luzon, may Visayas, may Mindanao. O, diba? Si Maita from the Philippines din, pero 1.5 hour flight yan. From the south. Diba? Mas malayo pa yung From EDSA, 2 Sub-Saharan hours. now. Hindi ako prepared. Ay, may pa-shoutout daw si Kim. Diba, yun lang ako. Oh, shoutout natin si Kim, ang kanyang... Oo, member din si Kim Derla ng Pinoy Indie Authors. Actually, meron Oo akong naman. Oo, ayan, si Cap. Ito yung Magtatawag ako Yan ng yung viewers. Oh, diba? Capre. Super Teen Capre. Yes. Si Cap. So, kamusta kayo So, mga yun. viewers? Kala ko kamusta kayo sa magsusulat. Okay, sige. Kamusta kayo sa pagsusulat? Gusto ko parinig talaga yung yung thought process ni Maita at saka ni Yeye. Oo. Wala? Saan? Siyempre, no? From romance to crime and then adventure. Napaka-demented. Wala eh. Oo. Minsan napapaisip ako para tumatalon papunta dun eh. Pangarap ko yun. Pero hanggang pangarap na lang siya. Kala Hoy. So, ayun na nga. So, bago tayo, kasi di ba sabi natin kanina, magkakaroon tayo ng spoken poetry. Pero bago ang lahat, syempre, gusto muna natin kamustahin tayong mga nandito ngayon. So, oo, simulan natin kay Mama Yumi, ang mama ng lahat. Mama Yumi. Mami. Dumikit na sa akin yung ganyang Oo, ikaw ang aming... Hindi, okay. So, ngayon, dalawa yung sinusulat namin. Tatlo. Kung bakit namin binigyan ng sakit ng ulo yung sarili namin. Hindi ko alam. Bakit talaga yung pero it's a challenge and it's a writing challenge. Saka magandang practice writing every day, yung poetry challenge ng Pia. That's the first time na magkakaroon tayo ng poetry collab. Tapos, yun nga
ongoing natin na libro, Maita. Anong chapter na kayo? Uy, wala namang ganyan. Chapter 2. Deadline kaya bukas daw. Oo, bukas ang deadline. Kaya magpupuyat tayo pagkatapos nito. Yes. Yes. Pero basta happy writing lang. Tsaka kinoin ko yun from Kim. Si Kim kasi marami siyang quotes na tungkol sa writing din. Basta happy writing lang, walang stress. Pero syempre, gamitin din natin yung brain cells natin. Diba? Oo. Pa-shoutout naman daw kay Pao na nanonood ngayon Ay! sa Valenzuela City. Hi, Pao! Venezuela raw eh. From Venezuela. Aray, South America pala. Latina. Ayan. Ayan. Okay. Okay, so si Yeyat naman, kamusta ka ngayong tag-init? Eto, mainit pa rin. Hot pa rin. Gusto natin yan. Summer na summer. Yeah. Katatapos lang ng classes ng mga anak. So, Wow. So maraming tayong magsulat. Tama ba? hindi. Kasi nandiyan Si Mike, sila, mas maraming time magsulat. Pero pag summer, mas malaki ang demand sa pagiging ina. Oo oo. naman. Beach, Yeah. beach time na eh. Beach Yeah. season. Ayan. Mm. Oh, kamustahin naman natin si Maita from Sub-Saharan Mindanao. Yeah, may exercise ako for you guys mamaya para stress-free writing. Tingnan natin if any of our audience. Okay. Oo, Kasi kasi naman, suffering from writer's block dyan. Oo. ayan, Yeah. kasi yun nga naman yung topic natin later. After the spoken poetry, magkakaroon tayo ng pop talk about how to unblock your writer's block. Okay. So, ikaw Nice. naman, Magsi, kamusta ka? Paano masagutin ang kamusta? Huwag mo kaming tawanan. Hindi, paano nga ako masagutin ang kamusta? Question yata siya. Okay Okay, pa naman. bakal mo. Gumagapang pang magsulat. Gumagapang talaga. Basta gapang pa. Gapang tayong lahat. Konti pa. Oo. Ayan. Uy, si mag-abot- Si Raquel. Oy, hi, Rocky. Raquel. Oh, andyan. Hi, Hey, Rocky. Rocky. Ah, Hello, Rocky. ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Tapos na ba? Parang tapos Pero na. syempre, diba? Hindi pa. Gusto lang naman natin pasalamatan yung mga ngayon ay Oo. nakikinig sa atin, nakatune Oo. in. Oo. Kahit nasan man kayo sa Pilipinas, welcome kayo dito. Oo, basta Pinoy, okay? So, ayan. So, anong next? Next natin. Pinanindigan talaga yung point ko. Ayan. So, ngayon, kung meron kayong mga gustong tanong, so sa mga nasa comment section, kung meron kayong mga gustong itanong about writing, about our ongoing collabs, or kung meron kayong mga gustong malaman about each of the authors here, pwede nyo i-comment below. Sasagutin namin sa abot ng aming makakaya. Okay? Basta wag lang siguro math, unless yung mga, Oo. yung mga kasama nating OG dito ay diba, math project, hindi natin alam. O, diba? Oo, lagay nyo rin yung mga assignment nyo dyan, yung tanong. Baka masagot namin. So, ayun. So, etong session na to ay mangyayari na siya every Friday at 8:30 p.m. Kung may technical difficulties, siguro 8:45. Basta mga ganun. Para sa ngayon. Oo. Mga ganun. Kasi Gaya. paano kami dito, hindi ko rin alam na ganun na medyo challenging din pala mag-live
Ngayon ko lang Mm. na-realize. Tapos ako pagka nanonood ako ng mga live, parang ano ba naman to, bakit ganyan? Ngayon nandito na ako na yung nagla-live, parang, ganun pala kasi. So, Pero alam mo, sabi ko nga kay Yeyet nung isang araw, 'di ba nakakatuwa, ang dami nating discoveries dito yes. sa Pinoy Indie Authors. Mm-mm. Yeah. So, parang parang marami tayong natututunan aside from writing. Kasi as an author, kailangan din natin matutunan yung mga ganong bagay. Yes. Diba? Ayan. So, ngayon, kanina na pag-usapan nga natin na meron tayong dalawang project na ongoing. So, yung isa is yung poetry. Oo. Kauna-unahang poetry collab ng Pinoy Indie Authors, and the other one is yung fiction. So, start muna tayo sa spoken poet, sa poetry. So, magkakaroon tayo ng spoken poetry. Ako, si Yeyet, at saka si Yumi, part kami ng poetry collab. So, babasa kami ng tula galing sa aming mga output from the past weeks. Okay, so si Ma'am Yao, isa rin naming member sa Pinoy Indie Authors Poetry Collab, pero hindi siya nakadalo ngayon. Ma'am Yao, sana makahabol ka kahit sa comment section. So, yeah. Kasi papasahin namin yung dalawa sa mga tula niya because she's been chosen as the reader's choice. Like, for 2 weeks ata. So, babasahin natin yung mga points niya later. So, syempre, magsa-start muna tayo kay Yeyet. So, Ganun? Ako agad? oo naman. Ano nga ba? Yumi, anong babasahin? Yung suggestion ko kanina, di ba, yung feather. Sige. Yan. Ayun yung parang si Aso. Basahin mo muna yung prompt siguro para maintindihan nila. Wala. Then, Dito yung prompt. Okay, wait. Nasaan nga ba yung prompt niya? Unahan makahanap ng prompt. Not following instructions talaga yun no? sa ano yun yung sa nature. Okay. So, yun yung name. Parang sinabi mo yata, parang if. Ito. Nakita ko na. If the wind. Ayan. For everyone's information. Yung poetry collab, poetry challenge namin, for every week there's a theme, a main common theme. And from Monday to Friday, we have daily prompts under that theme. So for Yeyet's point tonight, the prompt was, if the wind, sea, or mountains could talk, what wisdom or warnings to humanity would they share? Okay. Ayan. Go na ba? Okay. Yes. So yung title ng tula is Feather. So, mountain complains loudly. I don't understand humanity. They like looking at me. They get a kick out of climbing. They get their rush from jumping from me. They love skiing down me. They're keen on conquering me. They sometimes I can make it so that they get lost in me. They can fall for me, get hurt while exploring me. They can die while trying to conquer me. I can spew out fire and brimstone to level their community. Wind, howl with laughter. Humans sure are fun fodder. They need me gentle when they're hot and feeling fried. They need me strong to power their sailboats with their pride. They need me to generate electricity their homes need inside. They need me to lift them while they travel up here or glide. But they hide when I need to show just a little temperament though. They forget I can destroy with a single sneer. They have built with a slight jeer. I can level everything they hold dear with a single puff, all cavalier. Nodded in understanding. Humans think they are our masters and will just do their bidding. They want speeches for their enjoyment. They want me to birth and nurture their
food for their nourishment. Need to connect their countries through movement. They want me pretty and docile and follow their commandments. Conveniently forget. I control majority of the planet. I can swallow their countries up whole. I can destroy their entire species with no rigmarole. I can give, I can take. I am nothing they can control. They are no match for me. I beat them, body and soul. Mountain, wind, and sea tittered. What if we three work all together? Humanity is doomed, broken from its tether. They'll just disappear into the ether. They still consider they are to all of us the master. We are mountain, wind, and sea. They are all but a feather. Yay! Grabe. Very, no? Halata mo, Thought-provoking. halata mong story, mas author kesa poet. Oo. Kwento talaga eh. Noong una ko narinig yan, di ba ni-record mo yan? Ang naisip ko talaga, Aesop Fable. Ayun Oo. nga. Oo, yun yung sabi ko, ay parang childhood ko. Yun lang. Di ba? Nakakaloka. Yun lang. Pero ano yung mga kinonsider mo doon, Yayet, nung sinusulat mo yun? Nung una kasi, syempre, bago kasi every day na nasa stress ako Oo. kung ano nang gagawin, di ba, for the prom. Oo. Naisip ko na talaga na silang tatlo, parang mga Diyos, di ba, na nag-uusap. Okay. Kaya lang na sinusulat ko, ang haba na niya. Mm. Tapos inisip ko kasi logistically, dapat sana kasya lang siya in one page, hindi siya kumasya, di ba? Pero sabi ko, carry na lang. Kasi, like even as authors, ganun din siguro sa poetry, di ba? Kung saan ka dinala nung kwento mo. Correct. Wala kang choice doon ka pupunta. And yun yung nangyari. Yeah, beautifully written na eh. Kasi nga, parang mga tao rin sila na nag-uusap, di ba? Oo. Yeah. So, how about you, Beth? Okay. So, ayan. Dahil Yung wala poem si mo. Ma'am Yao, babasahin ko muna yung kay Ma'am Yao na poem. So, meron siya ditong pinili. Actually, yung napili niyang poem is the same prompt as yours. Yung, if the wind, sea, or mountain could talk, what wisdom or warnings to humanity would they share? So, ang gaganda ng mga tula nyo, grabe. So, babasahin ko na yung kay Ma'am Yao. Ma'am Yao, kung nakikinig ka, sana nabigyan ko ng justice ang iyong poem. So, eto na. Gaia Speaks by Ma'am Yao Gajitos. Says the sea, yield, cascade towards where gravity takes you, ebb and flow with the moon's hand, accept the things handed to you, embrace them till the time you return what was given. Says the earth, be firm, be the foundation, your future needs nurture the seeds of sound in you. Let them grow, let them bear fruit. Keep your peace even when trodden on by 1,000 feet. You are stronger and they will fall once you rise up. Says the volcano, be patient, be calm. Let oppressors batter themselves upon your sides. Stand tall, unaffected. But when pressure builds to bursting, they will know the folly of their ways. Says the wind, be free. You are not shackled to chains that bind you. All are self-inflicted. Let go of your burden. Sublimate. Be free to be who you truly are. Ayan. Parang ang lalim nung kay Ma'am Yao. Tsaka ginawa rin niya na isa-isa rin silang ito naman, hindi sila yung nagsasalita. Ay, tama, sila rin nagsasalita. Pero, parang may himig warning, no, sa humanity. Parang siyang salmong tugunan. Ano? Ha? Salmong tugunan. At tugunan. Salmong tugunan. Responsorial psalm. Okay. Parang ganun yung yung arrive nung kanyang Oo. kanyang mga
Oo. Ayun. Ano, malalim talaga si Ma'am Yao. Kahit yung Malalim. iba niyang mga poems, Yeah, meron akong malalim. mga poems niya na pag nababasa ko, tagos. Oo, na parang inaano ba kita? Deep. Ba't ka naka-atake? Oo. Oo, di ba? Ano ko, may realization ako dito sa poetry challenge. And hindi ko lang alam kasi ako kasi, hindi natural sa akin ang magsulat ng poetry. Parang sisimulan ko siya sa kwento muna bago siya magiging poem. Tapos nakikita ko nagpo-post na lahat ng mga tao, umaga pa lang. Sabi ko, ang bilis nila. Ang bilis nila makakreate. Ako medyo hapon at gabi pa ako matatapos. Ako rin, matagal akong sumulat ng tula eh. Oo. Hindi ako yung instant na gano'n. Pero sila, parang natural na sa kanila eh. At ganun sila mag-isip siguro, they think poetry na siguro or ano. So, natural. Talagang mga poet. Oo. Naisip ko parang ano kayang feeling kapag kausap mo sila in a normal conversation. Magiging madaldal din ba sila? And if so, rhyming works din ba? Or poetic din ba yung... Hindi. How are you gonna break up with me if you're a poet? Kulit. Kami 6 years na, di pa ako nakaka-move on. At saka instead of simple words, di ba? Like, I wanna break up with you. Ang sasabihin nila. I wanna be free of the shackles. Oo. Yeah, I wanna be free of the shackles. Di ba may ganon? Parang may trend na, may ganon mga... real life, you say, but in poetry, you say. Tapos minsan ang haba nga. Parang lang. Sige. Yung sa'yo naman, Beth. Okay. Oo nga. Sige, yung sa'yo naman. Ano naman? Hindi ko na pipiliin yung prompt nila. Kasi syempre, pag pinili ko yung prompt nila, tapos ang pangit ng gawa ko. Iba naman. Ibang prompt. Ibang prompt. So, meron tayo ditong prompt. Actually, this is for week 3, third week. Power of Nature pa rin siya, pero about flowers. Kasi, about flowers. Kasi, for some reason, gusto ko yung rafflesia. Yung flower. Corpse flower, yung tawag nila. Nakita ko lang siya in person or actual sa Museum of Natural History sa Manila. So, wala na kasi ang laki niya. Parang feeling ko kaya niya akong yakapin, ganon. So, ito. Pero ang sabi nga nila, ang rafflesia daw, nasa gitna siya ng gubat, mabaho yung amoy niya ng ibang flowers. So, ayun. Siguro, we're both different and the difference makes us one. So, ito yung akin, Tagalog. Okay lang. Kasi, yun. Rafflesia yung title ng poem. So, sa gitna ng gubat, ako ay tahimik. Isang pag-ibig na hindi marikit. Hindi tulad ng gumamela, paborito ng karamihan. Kaya naman bihira lang din na masilayan. Isa rin akong bulaklak na niya iiba ang ganda. Sa aking halimuyak, ang hangin ay umiinda. Pero diba, pag nagmamahal, ganyan din. Hindi laging mabango, hindi laging mahinhin. Sa iyong mga ugat, ako'y namumunyapit. Tanda ng pag-ibig na ang layon ay kumapit. Sa aking piling, mga pangakong hiwaga, walang hanggan na pagsintang di nasusukat ng ganda. Kahit na ang iba ituring akong mali, kung ako'y iyong pipiliin, hindi ka magsisisi. Hindi man pangkaraniwan, hindi man perpekto, ako pa rin ito, buo at totoo. Kung hindi mo masikmura o kung hindi mo gusto, at hindi kayang yakapin ang aking anyo, alam kong hindi lahat ng pag-ibig ay tinatanggap, pero maswerte ang puso na ako ang hinahanap. Wow! Ang lalim ng hugot? Hugot no? Oo. Hugot sa pag-ibig. Diba? Ano? Kasi nga yung rafflesia, hindi siya yung karaniwang nakikitang flowers na nagkalat dyan. Like roses, daisies, and others. Tapos, parang iba nga itsura niya, diba? Dahil malaki siya.
Pero, Tapos mabaho pa. syempre, may amoy siya eh. Tapos, parasitic. Sa ano siya tumutubo? Sa ugat ng ibang puno. Sa gubat. Alam mo, pwede rin siya dun sa ano, yung prompt natin ng second week ba yun? Yung parang self-love. Yeah. Yeah. It's like just be yourself. Kung kung ayaw sa'yo, biya mo sila. Oo. Basta merong, diba? Exactly. Oo. Basta ako totoo. Kung gusto mo ako, you get a Oo. true, the Exactly. true me. Diba? Yay! Ayun lang naman. Pero may So- tanong ako, Beth. Anong ibig sabihin nung nangungunyapit? Sorry na ano ako dun eh. Ay, Na nosebleed nangungunyapit, pabalik. yung parang kumakapit. Kumakapit. Oo. Nang mahigpit. Oo, yun. Nang Pumilit mahigpit. Nang mahigpit. Hindi siya Nangungunyap. normal na kapit. Clingy. Yes, tama. Tama si Maita. Cling. Okay, cling. Okay. Ay, Grabe, meron, Tagalog, nakakainis. Kasi nga diba dito sa Pinoy indie authors, palagi tayong may nadidiscover at may natututunan. yes. Yeah. Ayun nag-comment si Kim, ganda ng message. Thank you, Thank Kim. you, Kim. Ikaw talaga yung idol namin na poet, na Oo, poet. yun talagang Makata. ating Si Kim. idol Oo nga na poet. Yeah. Makata at Diba? manunula. Oo, 10,000 Okay. copies sold yan sa TikTok. Mm. Pwede mo i-mention? Wow. Oo. Baka iba ng Facebook. Si Gold. Proud tayo. Ha? Si Gold is watching. Hi, Oh, Gold. thank you, We Gold. miss you. Hi, Gold. Yan. Share nyo naman yung ating live, tapos like na. Kinalat ko na, tagakalat ako. Ang dami ko nang pinag-i-invite. Ayan. Okay. Dyan, Maxi, ang susunod na natin i-discuss ay yung book mo. Are you ready? Hoy! May konting question lang naman ako sa'yo about kanina. Anong gusto mo malaman? So, sabihin muna natin kung ano yung book niya. So, Oo. May hawak mo ba siya? Meron ka may bang hawak ka, Mags? I-intro mo muna. Hindi ko hawak. Nasa PC. Sa PC na. Okay. Ay, okay. Pero yung title, Like, isang copy na lang. Niisip ko kung meron ako hanapin ko. Wait. Wala Hindi ko ba? ay, sorry. Wala. Sorry, Ala, sorry. nangyari. Nahulog. Wala, namumula ako, shit. Wait lang. Meron ako. Tagal ko nang Ayan. hindi nagsasalita So, yes. online. Si Maxi ay kasali sa ating Pinoy Indie Authors collab or third collab ng Pinoy Indie Authors. Hindi ako prepared. Super Team Capre. Ito na. Ayan. Ay, nakita mo na? May nakita ko yet. Oo, Ayan. Ang title ng book ni Magsi is, Kalinaw, the gatekeeper of the spirit realm. Okay. Ayan. So, yan. Yes. Basa tayong excerpt. Basahin page 22. Ano ba? 20? Page 22. Isang sentence lang. Wait, naloka Then, ako. yun natin? Chapter 4, The Promise. The sun dipped low over the walled city, casting long shadows over cobblestone paths as Kalinaw hurried down the winding streets of Intramuros. Oh, so Intramuros. Nakatambay ko kasi yan sa Baluarte. Okay. Okay. So the weight of worry tugged at his every step, and his thoughts kept racing back to the ominous call he had received from Hiraya earlier that evening. Kalinaw, something's happened to Diwa. Come quickly, she had whispered, her voice laced with panic and urgency. As he approached the Siemens Hospital, the sight of Diwa's family shop glowed faintly through a haze of smoke that curled from their chimneys, blending with the evening mist. But tonight, the mist felt wrong. Its darkness thick and unnatural. It swirled against the hospital's walls like tendrils, almost sentient, and seemed to pulse in sync with something deep and ancient
beneath the sky. Inside, the ward was dimly lit by a single oil lamp. Hiraya was crouched beside Diwa's bed, her hands were hovering inches above Diwa's pale form. Diwa lay unmoving, her face a soft mask of peacefulness that contrasted sharply with the tense atmosphere surrounding her. She seemed untouched, serene, but Kalinaw could feel a coldness in the air that didn't belong. Ayun, so briefly lang, Magsi, ano natin yung tungkol sa, yung characters mo rito, si Kalinaw, tsaka Si Kalinaw, tsaka si Diwa. si Diwa. Kaya ano yan, mga characters na inspired yan ng Magic Temple. Oh! Ha? Kakapanood ko lang Oh. 90s na film. Ayun. Dahil ganun talaga tayo, di ba? Pag nagsusulat, laging may inspiration from Saka yung past ano, or tawag present. dito, yung mga moments kasi na tumatambay ako dati sa Intramuros. Tapos, narinig ko yung mga kwento-kwento ng mga estudyante dun sa Colegio de San Juan de Letran na merong mga tunnels. So, yun yung naging inspiration para sa story na yan. May kapre pala sa tunnel. No? Very Hindi kasi marami kasi puno Oo, doon. hindi ko alam. May kapre pala doon. Tapos iniisip ko yung na nakakapag-travel siya from Cebu to from Luzon to Cebu. Tapos sabi ko, parang interesting kapag naging yung tour guide mo kakaiba. Yung may Bakit? special abilities. Tour guide ba si Kalinaw? Actually, Spoiler! tour guide Spoiler. siya. Oh. Tour guide siya. Ano Parang tawag ni Diwa? Si Diwa, college student lang yan. Okay. Pero ano So, yan naman, ang very inspiring naman. Kasi nga, unang-una, bukod sa creature feature na Capre, she made use of a Philippine setting yung Intramuros, Walls of Intramuros, which is a very historical site. Right what you see nga, Diba? Exactly. Yeah. Parang, tawag dito. Parang I feel kasi na I write better when I know about A certain places, place. settings. Correct. Tsaka, Correct. yung may shinare kasi story before si Myra na she was writing about historical Manila. I kinda, tapos parang, bakit di ko din try yan? Try lang. Medyo medyo challenging pala. yung kay Maita ata ay sa MOA, malapit. Tama ba? MOA. Yeah. Bakit MOA? Wow. Sa MOA yung pasugalan. Okay. Grabe pa. Oo, di ba? Yung setting. Yung kwento niya. Casino dealing with human trafficking and then maraming human trafficking talagang happening just mga casinos na yan. Oh, yeah. Actually, may struggle pa nga ako dyan sa story. Supernatural trap. Siguro isa sa challenges ko dyan sa kanina is yung naming ng places Kaya sabi ko, makapiright kaya ako nito pag nilagay ko yung totoong pangalan. Hindi, pag yata, yun ang isa sa medyo parang problema ng mga authors ko minsan. Kasi dun sa, di ba sa interviews, may Seamen's Hospital talaga dun. Sabi ko, sabihin ko ba yung tamang pangalan nito? No? Mosh, iniba mo yata. Iniba ko nga Medyo, iniba mo. Revolted nga ako na nabasa ko yun. Parang wait lang. Huwag ko na sabihin. Ako ang ginagawa ko dyan, kapag hindi ako sure kung pwede kong gamitin or hindi, nag-iimbento na lang ako. Invento ka na lang. Oo. Kaya yung panglawan, inimbento ko na lang. Yeah. Ang alam kong hindi talaga pwede, mga kanta. Yun, yung mga songs. Sa bagay. Yes, Yeah. kanta. Yan talaga copyright. I had to rephrase a few songs because I featured it before sa comics ko. Pero, with Kalinaw naman, wala naman, this time I tried something new. Wala akong ginawang anything song. If I'm gonna, actually, hindi pa nagsisigi sa akin yung pagkakasulat ko niyan kasi ni-rush sa amin ni Beth. Beth, musta na? Balik sa
side by side kami nagsusulat yun eh. Pero ang favorite ko dyan sa book na yan is yung mga fight scenes nila. Tapos yung sa, yung pag-feature, I'm not encouraging to smoke. It just happens to be na yun yung character. At sa Capre pala, sa Capre. So, yun, yung mga superpowers yun, na-enjoy ko siyang isulat. So, if you guys are fond of, what are the special abilities of, Capres, basahin niyo yung book na yan. Yes. Available in Pinoy in author's website. So, Okay. so sa mga viewers dyan, if you're interested in Magsy's book, Kalinaw, the Gatekeeper of the Spirit Realm, yun yung title ng kanyang book. Punta lang kayo sa pinoyindieauthors.com to buy the book, and kung meron kayong iba pang mga books ng Pinoy Indie Authors na gusto nyong i-browse or bilhin, everything is in there sa aming website. Ayan. So, ayan. Akala ko nag-lag ako. Oo nga eh. Ayan. Ayan. So, ngayon, Okay. dahil napag-usapan natin yung book ni Magsy, ay gusto ko lang i-share din na nakaka-proud din kasi this is the first time that Magsy wrote for like several years. So, medyo matagal na when the last time that she wrote, and then eto, merong Kalinaw. So, this is really something special para sa kanya and for all of us na nasaksihan din naman yung mga nangyari sa kanya. So, hindi naman lahat naman tayo may mga ganong moments sa buhay. Minsan, gusto natin magsulat, pero parang wala ako sa mood or hindi mo alam kung paano mag-start. So, siyempre sisihin natin yung writer's block. So, lang big thank you sa buong, big thank you sa buong Pinoy Indie Authors, especially kay Ma'am Yumi, tsaka kay Beth, na constant mampukol. Nasa na yung draft mo. Oo nga. Hindi lang ako mapunta sa poem. Konti lang yung narinig ko. Oo nga eh. Pero meron ka naman sa short collab. Meron naman ako. Yan. Sa intro. Masaya nga ako pag may naririnig ako na nakagawa siya ng libro. Ganun. Sa Pinoy Indie Authors. Kasi yun naman talaga ang goal natin. To produce our own books. Hahabol na ako kina Beth at Ket at Maita. Napag-iwanan nga ako eh. Ayan. So, Kayang-kaya. Habol. Yan, oo. Diba? Dito naman sa Pinoy Indie Authors, nagtutulungan tayong lahat. We support each other. Yes. I figured din kasi, I think it's the best way for me to honor my departed loved ones. Para, buhayin ko na lang sila sa libro ko para pag nami-miss ko sila. Yes. Ayun. True. Bago ko pa makalimutan yung mga quirks nila, di ba? Oo. So, ayun. Isip ko yung especially yung sa upcoming books natin na, ina-announce ba yun ito? Wag muna. Surprise natin yung mga readers. Oo. Basta abangan nyo na lang, meron kaming bagong book na ilalabas. Akala mo naman talaga makakatapos ako. May kayo ng book, bigyan ko kayo ng Conejo. Oo, ayan. Pero ayan, ano yan eh. Tawag dito, gumagalaw yung yung ilong naman. Cute! Nabili ko siya sa bag. Ang cute naman yan. Binigyan ng book, may free bunny dito. Talaga. Pag-umorder ako ng 10 niyan. Hoy! Sige. We continue with the program. May bago tayong mga joiners. Si Arlene. Tsaka hi, Arlene. And Lance. Hi, Lance. Meron nag-comment si Lance. Yeah. Hi. Si Lance. Yes. Hello. Thank you for joining us. And while we're on the subject of Magsy writing after a number of years, sasabihin ko na rin si Beth. Kasi hindi niya masabi yung sarili niya. Ako na lang magsasabi. Beth also stopped writing for how many years, Beth? 4.
4 years. Okay. Tapos nung mag-write siya, nagulantang kaming lahat. Ilang Kasi, ilang kasi word ang yung, sinulat yung niya? ano, yung second collab natin na Tamawo, Oo. ang aming word limit lang doon ay 10 lang yata. 10,000. 10,000 lang. Ilan ang ginawa niya? I think, tama, 10,000. 74 lang. 74,000 words. Grabe. Nakapag-produce siya. Na-carried away. May chika ako dyan sa pagsusulat niya. Sabi niya, wait lang, ginaganahan ako sa sinusulat ko. Hindi na, diba? sabi ko, ano nangyari? Di ba dapat tamahon mo kasi ba't nagiging romance? Hindi, kasi nga, romantasy yun Yeye talaga yung nagsabi nun. Kaya thank you din kay Yeye. Kasi sinat niya ako. Sabi niya, ito yung prompt. Tapos may keywords lang doon akong nakita. Sabi ko, okay, count me in. Diba? Diba? And now, dalawa na book mo, pangatlo na. Yeah. So, yun. Mention lang. Si Maita naman, dami ng libro, 27. Mahigit na Maita. Grabe, Maita. Si Yeyet din dami na rin libro Pero ang dami kong delayed na libro. Nauuna pa yung Tia, nakakatawa. yung mga mahaba kong libro, hirap matapos. Ako nga may mga series nga ako, hindi ko matuloy-tuloy. Yung book 2, book 3, wala pa. Pero kasi nag-enjoy tayo sa pagsusulat sa PIA, di ba? That's true. Ang saya kasi yung magsulat sa ganitong environment na nagtutulungan. Tapos kahit may makulit na nagsasabi ng deadline. Oo. At least napupush tayo. Hindi natin naririnig, di ba? Ano bukas? Ano bukas? Ano bukas? Sabi ko kay Yumi, tawa kasi tayo ng tawa, kaya hindi tayo nakakatawa. Pero ang pinaka-important may output tayo. That's the most important thing. Yeah. And, dahil dyan, kumisa kasi kaya walang output yung ibang writers because of writer's block. Okay, let's discuss what is writer's block? Is there really a writer's block? And what can we do to beat it, di ba? As a writer. Yes. Si Maita siguro muna. Siya yung birth niya yan. Di ba? You are your... Okay, Maita. Okay. Gato. Iba-ibang technique, di ba? Depende on how we feel like it. Pero ito, for our listeners, baka this might work for you. Sometimes ginagawa ko itong parang writing exercise or thought exercise. But if this works for your writing, ito. 2 techniques. Actually, shinare ko yung video kay Yumi in case na mabagal ang internet. But since kinayanan ng internet, yay, I'm here. Live na lang. Technique number 1, tailcraft. Diba? Advantage ako because my sister invented tailcraft. So, since 2007 itong tailcraft, so meron kaming ito. But for those who don't have, try nyo rin to, although I do a combination of these 2 techniques. Pick a random fairy tale. Don't make it too complicated. Ano lang, let's say, example, Cinderella. Cinderella lang, para easy lang. Ba? So, pick a random fairy tale, Cinderella. And then, what we're gonna do is, we're going to change the setting. We're going to change, not the characters. Your characters will remain the same kasi yun talaga yung story. Pero ang i-change mo is yung kanyang trope or archetype. And then, i-change mo yung kanyang story elements or dadagdagan mo ng story elements. So, kaya sabi ko, I'm doing a combination of tailcraft and itong technique ko. So, let's say, Cinderella, anong usually setting niya? Di ba usually, ang sineset nila, Regency era, yung ganon. So, yung aking book, Steamerella. Kaya na-conceptualize yung Steamerella. Ice, Story, and Time.
So Oo. medyo ginawa kong a little later siya. So Victorian time because I wanted to put a little more technology into it. Mm. I made it steampunk. So the archetype of the characters, ang na-pick ko from the deck kasi is hunted hero and bureaucrat. So hunted hero is somebody na may task. And bureaucrat is somebody who likes order, everything by the book. Very orderly. If you want to do something, dapat may kapalit. Yung ganung type of person. So, ang ginawa kong, what's this? My hunted hero, of course, is Cinderella. Pero my bureaucrat is my fairy godfather. So, ginawa ko siya lalaki. Fairy godfather. So, yung godfather kasi niya is yung Phantom of the Opera. Oh. So, nung nakita niya Cinderella, nakita niya parang, oh my gosh, anong nangyari sa'yo? Kilala ko tatay mo, hindi, you're not like this. So, ang sabi niya is, yun nga, my stepmother, kinuha niya lahat, and during a carriage accident, na-accident siya, so, kalahati ng body niya crushed. So, yung mukha niya, may parang may ganon. Yung, putol yung left arm niya and left leg niya. So, crippled siya. Tapos, minamaltrato siya ng, di ba, ng stepmother. Because that's how the story is. Minamaltrato siya. So, nung nakita siya ni Fairy Godfather, sabi niya, okay, I can fix you up, pero may kapalit. So, siya naman, yes, I'll do anything. So, technology comes in with, ginawa niyang mechanical in parts ni Cinderella. So, wala akong glass slipper, glass leg, as in buong leg, glass. And, well, she goes to the ball of the Duke, yung son ng Duke. And then, well, development sila. But I'll let you guys read the book para, di ba, meron kayong makita din sa book. Let me tell you, it's a little, once you start this process kasi, then you start to ask yourself na, oh, what if, ganito na lang, what if medyo iba yung ball natin? What if, ganyan? What if? So, you start to change a little bit of the elements, and then before you know it, medyo iba na yung story. Tapos kung hindi pa rin kayo sure na, is this my story or not? Kanina, I think, Beth, ito yung discussion natin. Why don't you ask ChatGPT as if ChatGPT was a person? Dear ChatGPT, what if, ganyan? How do you think, ganyan? You can even ask it technical terms, di ba? Kasi parang sabihin, parang, anong word nga gamit mo when you have to kabit this, your flesh to an item? And sutures. Oh, sutures. Thank you. Sutures. Oo nga, kasi So may ganyan akong moment, yung parang yung eksena is iikot si girl, tapos dilipad yung skirt niya na pabilog na ganon. Tapos sabi niya, kinanto ko sa kanya yung buong eksena na yon. Anong tawag dun sa pag dinescribe ko yung paglipad ng skirt niya, sabi niya, billowing. Oh, dear. Okay. Bellowing. Yung nabanggit ni Maita na yung tailcraft na cards. Actually, si Gold, Yes. si Gold natin, si Marigold Andres Uy is also one of the authors in our Pinoy Indie Collab, Pinoy Indie Authors Collab. Meron din siyang mga suggestion for beating writer's block. Na isa sa suggestion niya is oracle or tarot cards, sabi niya. Especially daw pag may konting alam sa meaning or kahit i-search lang, ginagawa daw niya yon pag stuck siya sa isang scene. So, bumubunot siya ng isang card, tapos magkaka-idea na siya. So, parang yung kay Maita, di ba? Maita? May bubunot ka na isang tailcraft na card. Tapos, sorry. 6 na cards. 6. Ayun, sa iyo, 6. Tapos, nagkaka-idea na. Parang ang sabi ni Gold, mukha siyang tarot. Oo. Kasi sa oracles and tarot, marunong ka dapat mag-interpret. Yun nga eh. Mahirap ang
ang oracle kasi medyo based on the artwork, you let it all flow based on the words and the artwork. Sa tarot tsaka Lenormand, medyo very strict ang pagkaano niya, ang pagka what's this interpret. Kasi may story akong sinusulat ngayon, and the girl, she is a tarot reader, and yes, it's also set in the same setting as the Tamawo and the Manananggal book ko. Pag Andun siya ngayon. Alam na natin. Doon No? yung Alam mo, minsan dapat I wanna makasunod tayo continue. sa Maynila. Yeah. Oh, Hindi, kasi again, also, ang Manila is actually a hotspot dun sa mga mahilig ng tarot and oracle and things like that. Ang merong nagsabi sa akin, Like when this one. on the Intramuros tour. I think nakwento ito kay Mags noon. Remember, Mags, yung nag-event pa tayo sa Intramuros? Somebody told us, friend yun ni Carlos Celdran, sabi niya na kasi, Manila is intersect ley line. So, hindi siya ley line lang, especially Intramuros. It is where the ley lines intersect. So, malakas daw talaga ang powers doon. So, gusto mong ma-inspire Intramuros. You go there. Wow. Oh. Yeah. Akala ko kasi historical siya, tas matandang syudad, ganyan. So, marami na siyang, kumbaga na, Marami absorb na ng nangyari. energy. Oo, ganyan. Aming trap soul. Di ba? Maganda siguro Yeah. kung tayo dyan na mag-explore din tayo minsan. Ano nga, ready na ako bumalik sa pagta-tarot reading din. Tapos, meron pa sinuggest si Gold. Siguro ginagawa rin ninyo to kasi ginagawa ko to eh. Ano Yung Pomodoro technique. Ano yun? Nagawa ko yun sa work. Yan. Yung parang 20 minutes yun? break, 20 minutes. Oo, 20 minutes writing. Wala ka talagang gagawin kundi mag-write. Tapos, stop. Then, 5 minutes rest. Then, 20 minutes again. Yan. Yun ang Pomodoro technique. Kasi mapipilitan ka daw talaga magsulat. Oo. Yan. Kasi isa pa, music, sabi niya, magkape o magluto. At saka mag-isip ng book cover. Ako yun kumisan yun din ginagawa. Kasi parang ma-inspire ka ba na tapusin yung book mo. Oo, kasi na-envision mo kung ano itsura ng character eh. And then Oo. eventually, parang may isip mo, what's gonna happen to him or her kung hindi ako magsusulat. So, yeah, Pinterest helps a lot. Pagdating doon. Yet ikaw, Pinterest. ano Gumawa kayo ng masasuggest mo? board. Oh, board to, Board. Pinterest. Tama, Pinterest board. Oo, Na? Pinterest board. Yeah. Di, kung pwede nyo ma-print from Pinterest, i-print nyo yung board nyo kasi kung nandyan sa harapan nyo and hindi kayo mag-switch browsers, nakaka-focus kayo eh. Correct. Na-inspire ka pa. Titignan ka niya masama, no? Ano, di mo tatapusin. Hindi ka pa nagsusulat. Kailan mo ako tatapusin? Meron pa nga tinatawag na Kanban board, di ba? Kanban. Oh, yeah. Very simple lang pero Yeah, that's true. may add ka pa yet na Wala. Ako rin Ways. ganun eh. More on like music. Tapos I think ginagawa ko rin yung magsisprint ka, rest, tapos write ka rin. Rest, tapos yun. Ako pinaka nag-work talaga sa akin routine. Hinanap ko talaga yung yung sa buong araw, hinanap ko talaga yung Time. talagang Okay. nandun yung writing, yung element. So, anong time yung sa'yo? Yung peak ng Sa gabi. writing gana. Like, anong oras? Starting ngayon na. Now na, sulat ka na. yung peak yung mga nagsistart yun ng 9:30, 10, after ko ng skincare. Wax, may skincare. Kunyari, May skincare pa. I-discuss din natin yan one of these days yung mga skincare. Important sa writer yun. Oo. Part ng yun, self-care. Self-care. Diba? Oo, Kailangan- self-care. Kailangan habang nagsusulat ka ng book mo, maganda ka. Okay, tama. So yun, pag after ng skincare, so parang minsan gusto ko nang matulog ka agad. Pero simula nung nag-start ako dun sa Tamawo na book,
nandun na yung routine, parang hinahanap na siya ng Na kailangan mo na kailangan magsulat. ko magsulat. So, kahit gusto ko matulog ng maaga, parang, no, I need to write something or I need to do Ah. something with that. So, yun. Nakakasulat ako. Normally, hindi naman kinakailangan or necessary na yung story talaga. Minsan yung outline or i-review ko kung ano yung mga, siguro may plot holes ako sa umpisa, ganyan, i-review ko sila. So, basta kahit anong tungkol dun sa book na ginagawa ko, kailangan may maidagdag ako for that night or for that evening bago ko matulog. Ganyan. So, yung routine talaga yung yung nag-work sa akin. Si Magsi. Games. I started playing games more, and D&D, Dungeons and Dragons. I started playing Dungeons and Dragons. Nagkaka-idea ka doon. You basically create characters for you to play and participate in campaigns and parties. Tapos meron akong na-discover na app where it's a GM's or GM's Toolkit, which is Game Master's Toolkit. Tapos it produces you NPCs, cities, maps, and stuff. So parang I could just rename it, pero at the same time, it also helps me out on planning some monsters, more on the fantasy side, nga lang. But I think it can also like help you in creating worlds that are unique in its own sense. Yun. So, if you guys are either a fan of Dungeons and Dragons or promote bigla, hindi po ito sponsored. So, kung gusto niyo, pwede din niyo download to. Nasa Google Play Store na siya. But before, when I was first starting writing, si Tailcraft talaga yung from high school. My mom bought my very first Tailcraft. High school hanggang sa staple na siya. Tapos every time bibili ako, lagi na Arbor, so bibili ulit ako. Tapos sa Arbor ulit, bibili ulit ako. So ganun lang yung cycle. Hanggang sa wala na natitira sa akin. Wala na. Yung minsan gusto ko sabihin, bilhin nyo na, hanapin nyo na lang kasi. And medyo natigil ata sila sa So ngayon, I'm happy to hear that they're coming back with new decks and new cards. Perfect. Back in Lazada. Yeah. Top shop next. Speaking of Maita, I think I saw your sister at Ren Fair. And yeah, she's in Ren Fair. She's a performer. I was staring at her and I was like, she looks familiar. But I didn't greet her because I wasn't sure. Alam mo yung feeling ko, isasama ko yun sa story ko yun, may kakilala ka, tinitigan mo lang siya. As in, tinitigan mo lang good 5 minutes. Kasi parang ang ganda-ganda niya, tapos kilala ko to, pero at the same time, baka hindi siya. Tapos yung ending, umalis na lang din. Discussion tayo last time, I asked na, baka gusto natin magbenta sa Ren Fair, and then sabi ko kasi yung sister form siya doon. Yun. Oh. Ayun. Actually, maganda. Perfect place to really go. If you guys have the time, it's a perfect place to really go and sell fantasy books. If you guys want. Because there's kompleto yung market idea. Next year. Next year, definitely, I think they're planning already kasi nagiging yearly na siya. So, hopefully, Ren Fair 3. Layo lang no? But it is an epic event, I swear. So, isa na masasabi ko, it was worth it. I have never cosplayed. Let's see. Lalo na yung night festivities. Yun nga lang, if you do plan to go as a goer lang, and as not as a seller or anything, bili na kayo agad ng tickets. Kasi, kaka-release lang, sold out na siya agad eh. So, ayun. It's like a tough competition. Para kang bumili ng concert tickets. Let's see. Yun. So, I hope na answer yung question ng iba tungkol sa kung paano pag-beat ng writer's block. For me, ang ginagawa ko, nag-read ako ng past books ko. Past works ko. Kasi,
parang na-inspire ako. Kasi hindi ako makapaniwalang nakatapos ako ng gano'n, di ba? Nasulat ko pala to. Oo, nasulat ko pala to. So, kung nasulat ko noon, I can do it again. Of course. Yun. Siyempre, tayo lang nagmo-motivate sa sarili natin kung minsan. And then, reading talaga works. So, gaya nga nung nai-suggest ko dun sa group of students na sa talk namin ni Yep, read a lot before writing, read a lot while writing, and read your writing after you write. Read your writing out loud. Yun. Parang live reading na siya, 'di ba? Correct. Kasi iba yung iba yung pagbinasa, iba yung naririnig mo eh. Oo. Siyempre, iba kasi pati yung flow ng practice na yan. Oo. Kung patok yung book mo, 'di ba ma-invite ka sa mga live reading. So parang exercise na 'yon. Dry run. At saka yung flow ng mga words and mga sentences mo, makikita mo may baka barok, di ba? Yung mga ganun. Ayan. And if all else fails, matulog ka. Tapos pagising mo, ganado ka na ulit magsulat. Nakakatulong sa akin yun, matulog. Tulog ka na lang. Oo. Minsan yung sinasabi sa akin ni Kim, di ba tulog ka muna, tapos pagising mo, alam mo na gagawin mo. Oo, kasi ma-refresh yung mind mo eh. Kasi di ba sa Bible yan? Kailangan, rest. Hindi yung yung sino to, yung na-depress, si Elijah ata yun, na-depress siya, tapos sabi nung angel, matulog ka, tapos pagising niya, pinakain siya, tapos pinatulog siya ulit, tapos pagising niya, okay na siya. So, kailangan may kasamang pagkain. Importante. At saka ang tawag dito, pagka naitulog mo na, ako sa akin nangyayari yun almost always, pagising ko, meron na akong idea na isip. Ganon. Feeling ko ako rin minsan yung napapanaginipan mo. Siguro dahil overactive yung mo, pagtulog mo, nag-play out na yung kwento mo. Paggising mo, alam ko na. Kasi pag nag-stress tayo masyado, na, di ako makasulat, di ko to matuloy, yung gano'n. Lalo tayong hindi nakakasulat. Yeah. So, kailangan i-rest ang mind din, ang body rin kung minsan. Pagka bangon nyo, pagising nyo, yun na. Meron na ulit, gasolina, kumbaga. Okay. So, I hope Ayan. So, yung mga nasa comment section natin, baka meron pa kayong mga pahabol na tanong. Pwede pong sagutin nila Yeyet, Maital, Yumi. Ayan. Tsaka ni Beth at Magsi. Marami pong salamat sa mga nanood. Oo nga, nakatuwa sila. Nag-stay talaga sila the whole time. Thank you so much sa lahat. Thank you. Uy, na-heart tayo, heart. Heart, gano'n. Ano to, kita-kits again sa Friday? Yeah. Oo, kita-kits tayo sa Friday uli. It's a regular same time ba to? Every Friday na tayo. Next Friday si Kim, ang ating author feature. Oh, wow. So ano to? Panulaan ba to? Paano? Oo, tutula rin siya, pero mayroon din siya. Meron naman siya. Oo. I-discuss na book niya sa PIA. Ayan. So, Okay. exciting times, fun times. Kung kayo ay nakikinig ngayon, next Friday, 8:30, nandito kami ulit, Pinoy Indie Authors. Spend your Fridays with us if you're a bookworm, if you are indie publishing enthusiast, or if you just want to write, aspiring writer. Manood kayo sa amin. Again, 8:30 on Friday. Fridays with Pinoy Indie Authors. So, dito lang sa page yan ng Pinoy Indie Authors. Kung di nyo pa kami pina-follow, i-follow nyo na kami para sa mga event announcements at iba pang updates. Ayan. Okay. So, yes, maraming salamat. Thank you. Thank you. Bye. 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 Good night. Night-night.
Night, night.